Muling nagsagawa ng operasyon ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC sa EDSA Busway. Kumuha tayo ng update. Nagbabalik si Benji Durango live. Benji? Dayan, ngayong gabi nga tuloy pa rin ang operasyon ng SAIC dito sa EDSA Busway at marami na naman ang natikitan kahit pa araw-araw na lamang na pinapaalala ng mga otoridad na bawal ang bumaybay sa EDSA Busway kung hindi naman otorisado. Nung Lunes nga lang, isa sa mga nahuli nila ay ang nakunan pa ng video habang nagtatangkang lagyan ang isa sa kanilang mga enforcer. Isang puting SUV ang dumadaan sa EDSA Busway ang pinara ng SAIC bilang bahagi ng operasyon ng DOTR noong April 15. Sa video na ito na kanila rin kuha, makikita sa side mirror ng SUV ang kamay ng pasaherong nakaupo sa tabi ng driver. May nalalamukos at pilit na inaabot sa isa sa mga operatiba ng SAIC. Sa social media post ng SAIC, sinabi nilang pilit inaabotan ng pera ang kanilang tauhan. Ang nag-aabot ang umano isang kilalang basketball player. Agad naman daw itong tinanggihan ng enforcer sa katinikitan ng driver. Disobeying traffic sign at failure to carry ORCR ang kaso ng driver. Paalala ng mga otoridad, tiket na may katumbas na multang 5,000 piso ang katapat ng mga driver na magpipilit na dumaan sa EDSA Busway kahit hindi otorisado. Bukod sa mga pampaserong bus, tanging pinapayagan lang na makaraan dito ay ang Pangulo, Vice Presidente, Senate President, Speaker ng House of Representatives at Chief Justice ng Supreme Court. Ngayong gabi, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang operasyon. Dito naman sila sa northbound lane ng North EDSA. Isang pribadong ambulansya ang muling nasampulan. Pinararaan naman ng mga ganitong sasakyan lalo na kapag may sakay na pasyente. Pero siya, mag-isa lang, walang sakay na pasyente. Natikita ng driver. Bago lang po ako dito, sir. Bago lang po ako dito. Bago lang. Sabi ng driver, magdadala lang daw sana siya ng dugo sa Children's Hospital sa Quezon City, pero hindi pa rin siya pinagbigyan. Kung mahigpit ang MMDA at IAC sa pagsasayos ng EDSA Busway, mas mahigpit ngayon ang SAIC. Pero may mga pinalalampas namang sasakyan tulad nitong ambulansya na may lamang pasyente. At ang bumberong ito na pauwi na galing operasyon at ilang opisyal na bahagi ng operasyon ng EDSA Busway. Pero naninindigan sila, hindi nila palalampasin ang mga driver na susubok na bigyan ng pera ang mga enforcer. Baka lusot lang sa kanilang violation. Dayan, hindi pa malaman kung hanggang anong oras ang operasyon ng SAIC dito sa North EDSA, pero asahan na raw ang mas madalas pa nilang sorpresang operasyon para matultukan na ang katigasan ng ulo ng ilan sa ating mga driver. Dayan? Alright. Benji, tinukoy na ba ng otoridad kung sino itong PBA player na ito na dumaan dyan sa EDSA Busway? At bukod dun sa nabanggit mong mga kakaharapin niyang reklamo, may additional penalty ba dahil nag-attempt itong personalidad na ito na manuhol ng traffic enforcer? Tanong mo at medyo maingay dito sa aking kinalalagyan ngayon. Pero kung ang tinatanong mo ay kung sino ba itong basketball player, base dun sa aking unang narinig na nahuli ng SAIC, meron tayong pangalan, Dayan. Kaya nga lamang, hindi malinaw kasi sa video at hindi malinaw ang kuha ng video kung siya ba talaga yung nandoon sa loob ng sasakyan. Although nakita ang kanyang umano'y kamay na nag-aabot ng pera sa mga otoridad noong April 15. Pero in-identify naman siya ng SAIC at sinasabi na siya nga itong basketball player na ito. Samantala, yung kanya naman driver ay natikita ng disobeying traffic sign at failure to carry ORCR. Ang kailangan niyang kaharapin, ibig sabihin wala siyang dala na ORCR noong mga panahon na yun. Yan ngayon ang kailangan niyang bayaran sa LTO. Ayan? Alright, maraming salamat, Benji Durango.